Nakaupo ang pusa mo sa hita ninyo, mahimbing na nagpapur, at bigla nagsimula siyang umapak-apak gamit ang mga paang harapan niya. Minsan lumalabas pa ang mga kuko. Pamilyar ba sa inyo ang tagpong ito? Ang ritual na ito, nakilala bilang milk step or cat massage, ay napaka-cute tingnan. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ito ba ay simpleng nakakatuwang ugali na naiwan mula sa pagkabata? O ito ay isang komplikadong kilos na may malalim na pinagmulan sa ebolusyon? Ngayon, sisiyasatin natin ang mga misteryo ng sikolohiya ng pusa at ibubunyag ang mga siyentipikong paliwanag sa likod ng kakaibang pagkilos na ito. Maghanda kayo dahil magugulat kayo na malaman na hindi lang ito basta instinto. Ito ay isang wika kung saan ipinapahayag ng inyong alaga ang tiwala, ginhawa, at maging ang koneksyon niya sa mga ligaw na ninuno nito. Upang magsimula, linawin muna natin ang mga termino. Ang pagmamasa, pag-apak-apak, o pag-milk step. Lahat ito ay tumutukoy sa parehong ritmikong galaw kung saan ang pusa ay salitan at paulit-ulit na pinipindot ang malambot na ibabaw gamit ang mga paa sa harap. Pwede itong gawin sa kumot ninyo, unahan, ibang pusa, o kadalasan sa mismong katawan ninyo. Ang pag-uugali na ito ay likas at makikita sa lahat ng pusa sa buong mundo, anuman ang lahi at edad. Para sa maraming nag-aalaga, ang aksyon na ito ay isang malinaw na simbolo ng kasiguruhan at kaligayahan ng pusa. Ngunit ang mga zoologist at mga eksperto sa pag-uugali ng hayop ay nakikita sa simpleng galaw na ito ang isang kumpletong hanay ng mga dahilan mula sa pisikal hanggang sa malalim na emosyonal. At ang pinakauna at pangunahing dahilan ay ibabalik tayo sa pinakadiwa ng buhay ng pusa sa panahong ang mundo ay mainit, ligtas at amoy gatas ng kanilang ina. Kaya ang una at pinakapundamental na teorya kung bakit nagmamasa ang pusa o ang tinatawag nating milk step ay konektado sa kanilang likas na gawi noong sila'y mga kuting pa. Isipin mo ang isang maliit, bulag na kuting na nakadikit sa kanyang inang pusa upang pasiglahin ang paglabas at daloy ng gatas mula sa mammary glands. Likas na minamasa ng mga kuting ang tiyan ng kanilang ina gamit ang kanilang maliliit na paa. Ang galaw na ito ay direktang nakaugnay sa survival o kaligtasan. Mas masiglang nagmamasa ang kuting, mas maraming masustansyang gatas ang nakukuha niya. Napakalakas ng reflex na ito at matindi itong naiuugnay sa pakiramdam ng lubos na ginhawa, kabusugan at seguridad. Kaya naman, nananatili ito sa maraming pusa hanggang sa kanilang pagtanda. Kapag minamasa ng isang matandang pusa ang kumot mo o ang hita mo, sa esensya, bumabalik siya sa pagiging isang walang malasakit na kuting. Automatiko niyang inuulit ang gawaing minsan nang nagdala sa kanya ng init at pagkain. Isa itong pagbabalik sa pinakaligtas at pinakakomportabling panahon ng kanyang buhay. Halukayin natin ng mas malalim ang mekanismo ng prosesong ito sa mga kuting. Ang paggalaw ng kanilang mga paa ay hindi lang basta walang direksyong pagdampi-dampi. Isa itong may layuning pagkilos. Ang pagdiin sa palibot ng utong ng inang pusa ay nagpapaaktiba ng mga proseso ng hormone, lalo na ang paggawa ng oxytocin. Ang hormone na ito ay hindi lang responsable sa pag-agos ng gatas, kundi nagpapatibay din sa emosyonal na koneksyon sa pagitan ng ina at ng kanyang anak. Kaya ang milk step or pagmamasahe para sa kuting ay hindi lang paraan para kumain, kundi isa ring akto ng komunikasyon at pagpapatibay ng bigkis sa kanyang ina. Ang asosasyong ito na masahe katumbas ng ginhawa at pagmamahal ay naitatag sa pinakamalalim at subconscious na antas. Kaya naman, kapag ginagawa ng iyong alaga, kahit matanda na, ang parehong kilos sa iyo,
Hindi siya humihingi ng gatas. Ito ay pagbabalik tanaw sa isang ritual na sa kanyang isip ay hindi mapaghihiwalay sa damdamin ng pagmamahal ng ina, kalinga at lubos na kapayapaan, pero ang alaala ng kanilang pagkabata ay isa lang sa mga dahilan. Ang isa pang matinding rason ay nasa mismong anatomy ng paa ng pusa. Sa pad or paws ng pusa, may mga espesyal na sweat glands na naglalabas ng isang kakaibang amoy, ang tinatawag na pheromones. Hindi man natin naaamoy itong mga chemical signal na ito, pero sa mga pusa, napakalaking tulong nito sa kanilang komunikasyon. Para na rin itong pag-iwan ng kanilang personal na visiting card. Sa tuwing nagmamasa ang pusa sa anumang ibabaw, kumot man yan o yang suot mong jeans, aktibo niyang ipinapahid ang kanyang sariling amoy. Sa ganitong paraan, minamarkahan niya ang bagay na yon o sa kaso mo, ikaw mismo bilang kanyang pag-aari, ang kanyang pamilyar at ligtas na teritoryo. Isa itong akto ng pagangkin pero sa pinakapositibo at magandang kahulugan. Parang sinasabi ng pusa sa iba pang hayop, akin to, dito, panatag at kampante ako. Kung pagpapatuloy natin ang usapan tungkol sa pagmamarka ng teritoryo, mahalagang tutukan natin ang sitwasyon kung saan ikaw mismo ang ginagawang target ng pagmamasa, kasulit o milk step ng pusa. Bakit kaya hindi lang sa tabi ng sofa siya nagmamasa, kundi direkta sa dibdib mo, sa tiyan, or sa mga paa mo? Simple lang, yan ang pinakamataas na level ng tiwala at pagmamahal niya sa iyo. Kapag iniiwanan ka niya ng amoy niya, hindi lang siya nagdedeklara ng pag-aari. Isinasama ka niya sa mundo niya, sa safe zone niya. Para sa kanya, ibig sabihin, tama na ang amoy mo. Amoy ka na ng pamilya niya, amoy kapamilya, at amoy ligtas. Iyan ang paraan niya para mas palakasin ang koneksyon ninyong dalawa. Sa totoo lang, pinagsasama niya ang amoy niya at ang amoy mo para gumawa ng kakaibang family scent na nagpapahinahon sa kanya at nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Kaya kung regular na binibigyan ka ng pusa mo ng ganyang klase ng masahe, ituring mo na yan na pinakamataas na uri ng papuri. Ikaw ang tao niya. Ngayon, pumalik tayo sa nakaraan. Libu-libong taon na ang nakalipas at pag-usapan natin ang mga mailap na ninuno ng ating mga alagang muning. Wala silang malalambot na kumot o komportabling kandungan ng kanilang amo. Kaya kailangan nilang gumawa ng sarili nilang higaan o silungan direkta sa lupa o sa gitna ng matataas na damo. Dito, ang kilos ng pagmamasa or milk step ay nagkaroon ng napakapraktikal na kabuluhan. Ginagamit ng mga mailap na pusa ang kanilang mga paa para diinan ang damo, dahon, at maliliit na sanga upang makalikha ng komportable, malambot, at ligtas na pugad para sa kanila at sa kanilang mga supling. Ang paggalaw na ito ay hindi lamang nagsisilbing paraan para siksikin ang kanilang higaan, kundi para na rin matiyak na walang panganib na nakatago sa damuhan gaya ng ahas, alakdan o matutulis na bato. Ang sinaunang instinct na ito ng paghahanda ng pahingahan ay napakalalim na ng pagkakaugat sa kanilang pag-uugali. Kaya naman patuloy pa rin itong ginagawa ng ating mga alagang pusa kahit pa nasa pinakamalambot na kama na sila sa mundo. May isa pang paliwanag na kasing lohikal din tungkol sa teorya sa paghahanda ng kanilang pugad. Ang pagmamasa ng kanilang mga paa ay isa ring paraan para suriin kung komportable at ligtas ba ang ibabaw ng kanilang higaan. Bago sila tuluyang mag-relax at humiga para matulog, mahalaga sa pusa, tulad ng kahit sinong nabubuhay na nilalang, na masiguro nilang tama at maganda ang napili nilang lugar sa pagdiin-diin nila ng paulit-ulit sa ibabaw. Para bang iniscan nila ito. Malambot ba ito ng sapat?
Wala bang matigas o matulis na nakatago sa ilalim? Matibay at stable ba ang kanilang inuupuan? Ang likas o instintibong ritual na ito ay nakakatulong sa pusa na makasiguro na nasa perpektong lugar sila para magpahinga, kung saan walang banta o panganib, at makakapag-relax sila ng lubusan. Kaya kapag nakita mong minamasa ng pusa mo ang kumot bago matulog, para na rin siyang nagsasagawa ng huling quality check sa magiging kama niya, sinusunod ang sinaunang karunungan ng kanilang mga ninunong ligaw. Walang alinlangan, isa sa pinakamalinaw at pinakakaaya-ayang dahilan para sa atin ay ang simpleng pagpapakita ito ng pagmamahal at paglalambing. Tulad ng napag-usapan na natin, ang pagmamasahe, ang kanilang milk thread, ay konektado sa pinakamagagandang emosyon ng pusa noong siya ay kuting pa. Kaya naman, kapag ginagawa niya ito habang nasa tabi mo, ito ay direktang senyalis ng kanyang matinding pagmamahal at kaligayahan. Ito ang di-verbal na paraan niya ng pagsasabi, "Mahal kita, nagtitiwala ako sa iyo, at sa iyo, ganoon din ako kasaya at katahimik tulad noong kasama ko ang aking inang pusa." Madalas, sinasabayan pa ito ng malakas na paghuni, purring, at bahagyang nakapikit na mata na lalong nagpapatingkad sa mensahe. Ang pusa ay nasa isang estado ng ganap na kaligayahan at gusto niyang ibahagi ang pakiramdam na ito sa iyo. Ito ang isa sa pinakataos puso at pinakakagiliw-giliw na kilos sa komunikasyon ng pusa, at tiyak na dapat nating bigyan ng halaga. Ang pagmamasa ng pusa o tinatawag na milk thread ay hindi lang isang simpleng kilos para makipag-ugnayan sa mundo. Sa halip, isa itong mabisang pamamaraan para kalmahin ang sarili. Gaya nating mga tao, nakakaramdam din ng stress, pagkabalisa, at kaba ang mga pusa. Ang paulit-ulit at may ritmong paggalaw ng kanilang mga paa ay nagdudulot ng meditative at nakakapagpakalma na epekto sa kanilang nervous system. Nakakatulong ito para bumaba ang kanilang stress level at makabalik sila sa estado ng emosyonal na balance. Malamang napansin mo na nagsisimula silang magmasa pagkatapos nilang dalhin sa vet, or kapag may narinig silang malakas na ingay, o sa tuwing nakararamdam sila ng tensyon. Ito ang kanilang natural na paraan para malampasan ang mga nararamdaman nilang pagkabalisa. Ibinabalik nila ang pakiramdam ng kontrol at seguridad sa pamamagitan ng pamilyar na kilos na ginagawa nila simula pa noong kuting sila. Kung tutuusin, ito ang kanilang cat meditation, parang katulad din ng isang taong kumakalikot ng kung anong bagay sa kamay kapag sila ay nag-iisip ng malalim. Kadalasang napupunta ang pusa sa isang kakaibang kalagayan, halos parang nagtitrance habang nagmamasahe, ang tinatawag na milk step. Nagiging lutang ang tingin niya, bahagyang nakapikit ang mga mata, at ang paghuni, purring niya ay lalong lumalalim at lumalakas. Tila ba sa sandaling iyon, tuluyan siyang nahihiwalay sa labas ng mundo at lubos na nakalubog sa sarili niyang matatamis na alaala at pakiramdam. Ang matinding kaligayahang ito ay dulot ng pag-release ng endorphins, ang mga hormone ng kaligayahan, sa kanyang utak. Ang paulit-ulit at ritmikong paggalaw ay nagpapasigla sa produksyon nito na nagdudulot sa pusa ng pisikal at emosyonal na ginhawa, literal na nagsasarapan siya sa proseso. Ito ay muling nagpapatunay na ang pagmamasahe ng pusa ay hindi lang isang walang saysay na aksyon. Ito ay isang napakasarap at mahalagang ritual na nagpapahintulot sa kanya na makamit ang estado ng lubos na pagpapahinga at kaligayahan. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng pusa ay pare-pareho kung paano sila nagmamasa o naghahanda ng higaan. Iba-iba talaga ang estilo ng pagkilos na ito. Ang ilan ay sobrang banayad. Halos ipinipindot lang ang ipads ng kanilang paa sa ibabaw,
at nakatago ng husto ang kanilang mga kuko. Pero ang iba naman, sadyang nag enjoy at inilalabas ang kanilang mga kuko. Minsan ay ramdam mo ang pagkakabaon nito sa iyong balat o damit. Mahalagang maintindihan na ginagawa ito ng pusa, hindi dahil sa masama ang loob niya o gusto kanyang kalmutin. Ang paglabas ng kuko ay bahagi pa rin ng kanilang likas na gawi. Una, nakakatulong ito na mas ma-activate ang scent glands or glandula ng amoy sa kanilang mga paa. Pangalawa, sa kalikasan, ginagamit nila ito para mas kumapit sa ibabaw habang naghahanda ng kanilang pugad. Kung ang kuko ng alaga mo ay nagdudulot ng discomfort, huwag mo siyang pagalitan. Sa halip, triman mo lang ito ng maingat o lagyan mo ng makapal na kumot or plaid ang ilalim ng kanyang mga paa. Paano kung ang pusa ninyo ay hindi talaga nagmamasa ng mga paa? Dapat ba kayong mag-alala at isipin na may sakit siya o hindi niya kayo mahal? Ang sagot ay simple at malinaw. Hindi. Hindi kayo dapat mag-alala. Ang hindi niya pagkagamas, ang tinatawag na milk step, ay isang ganap na normal na gawi or behavior. May mga pusa na talagang nalalagpasan lang ang pagkabatang ugaling iyan. Tulad din ng hindi lahat ng adult ay humihitit ng daliri. Ang iba naman, ipinapakita ang kanilang pagmamahal at kaginhawaan sa ibang paraan sa pamamagitan ng pag-headbutt, pagkiskis sa inyong mga binti, malakas na paghuni o puring, or simpleng gusto lang nilang makatabi kayo. Tandaan ninyo, ang ugali at gawi ng bawat pusa ay talagang iba-iba at natatangi. Kaya, ang hindi niya pagsunod sa partikular na ritual na iyan ay hindi nangangahulugan na hindi siya masaya o hindi kayo gaanong mahal. Iba lang ang lingwahe na ginagamit niya para ipahayag ang kaniyang nararamdaman. Kadalasan, ang pagmamasa o milk thread ng pusa ay kasabay ng isa pang pamilyar na tunog, ang pag-ungol, purring. Ang kombinasyong ito ay nagpapakita ng isang napakalakas na senyalis ng kasiyahan at kaginhawaan. Ang pag-ungol, tulad ng pagmamasa, ay nag-ugat sa kanilang pagkabata. Umuungol ang mga kuting habang sila ay dumedede para ipaalam sa kanilang inang pusa na maayos ang lahat at tuloy-tuloy ang daloy ng gatas. Kaya naman, kapag ang isang adultong pusa ay naghahalo at umuungol ng sabay, ginagamit niya ang dalawang pinakamatinding senyalis mula sa kuting arsenal niya para ipakita sa iyo ang kanyang lubos na kaligayahan. Ito ay doble at matibay na patunay na sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay ganap siyang ligtas, napapalibutan ng pagmamahal at pag-aaruga, tulad noong nasa tabi pa siya ng kanyang inang pusa. Ito ang perpektong harmonia ng kaligayahan ng pusa na ibinabahagi niya mismo sa iyo. Sige, tingnan natin ng mas malalim pa sa antas ng mga hormone. Kapag nagmamasa ang pusa gamit ang kaniyang mga paa, lalo na kapag malapit sa kaniyang minamahal na amo, tumataas ang level ng oxytocin sa kaniyang katawan. Ganito rin ang nangyayari sa atin kapag mayroon tayong kaaya-ayang pakikisalamuha sa iba. Ang hormone na ito ay tinatawag ding love hormone or cuddle hormone dahil ito ang responsable sa pagbuo ng social bonds, tiwala at matinding pagkakaugnay. Kasabay nito, gaya ng nabanggit na natin, naglalabas din ng endorphins na nagsisilbing natural na pampawala ng sakit, painkillers, at nagdudulot ng pakiramdam ng labis na kagalakan o euphoria. Ang hormonal cocktail na ito ay lumilikha ng isang malakas na positive feedback loop. Nagmasa ang pusa, gumanda ang pakiramdam niya, at dahil doon, lalo siyang magpapatuloy sa paggawa nito. Para naman sa iyo bilang amo, ang paghimas sa humuhuning pusa ay nagpapasigla rin sa paglabas ng oxytocin mo.
Kaya nagiging kapwa kasiya siya ang proseso at mas lalong tumitibay ang inyong koneksyon. Bagamat ang tinatawag na milk thread or pagmamasa ng pusa ay normal at malusog na gawi sa halos lahat ng pagkakataon. Sa napakabihirang sitwasyon, maaari itong maging labis o mapilit. Kung ang pusa ay nagmamasa ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang oras na hindi na pinapansin ng pagkain, laro at pakikisalamuha o kung ginagawa niya ito ng napakalakas na nakakasugat na siya sa sarili o nakakasira na ng mga gamit, ito ay maaaring senyalis ng compulsive disorder o matinding pagkabalisa. Ang ganitong gawi ay maaaring may kaugnayan sa matinding stress, biglaang pagbabago sa paligid o kaya naman ay problema sa kalusugan. Sa mga eksepsyonal na kaso na ito, kailangan mo ng kumonsulta sa veterinaryo o sa isang espesyalista sa pag-uugali ng hayop upang matukoy ang sanhi ng pagkabalisa ng iyong alaga at matulungan siyang bumalik sa normal. Pero uulitin namin, ito ay napakabihirang mangyari. Ang normal na pagmamasa araw-araw ng iyong pusa ay dapat ikatuwa at hindi dapat ipag-alala. Kung ang pagmamahal ng iyong pusa ay masyado ng intense at ang matutulis niyang kuko ay tumutusok na sa iyong binti, ano ang dapat mong gawin? Tandaan, huwag na huwag mong parurusahan ang iyong pusa. Hindi niya maiintindihan kung bakit ka nagagalit dahil ang ginagawa lang niya ay ipinapahayag ang kanyang pagmamahal at pagtitiwala sa iyo. Ang pagpaparusa ay maaari lamang magdulot ng takot at tuluyang makasira sa inyong samahan. Sa halip, gumamit ng malumanay na mga paraan ng pagtutuwid. Kapag naramdaman mong lumalabas na ang kanyang mga kuko, dahan-dahan kang maglagay ng makapal na kumot o unan sa ilalim ng kanyang mga paa. Pwede mo ring subukang ilipat ang kanyang atensyon sa isang laruan. Malaki ring tulong ang regular na paggugupit ng kuko upang mabawasan ang sakit o discomfort. Ang layunin mo ay hindi ipagbawal ang pagmamasahin niyang iyan, kundi gawin itong komportable at ligtas para sa inyong dalawa. Hindi lang tayo ang pinipili ng mga pusa para sa kanilang ritual ng pagmamasa o needing. Kadalasan, pumipili rin sila ng mga bagay na walang buhay, tulad ng malalambot na kumot, plush toy, sweater, or unan. Ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa ay pareho lang. Una sa lahat, naghahanap sila ng mga malambot at madaling mabigyan ng hugis na bagay na nagpapaalala sa kanila ng mainit na tiyan ng kanilang ina. Pangalawa, minamarkahan nila ang mga bagay na ito gamit ang kanilang amoy, scent marking, para maging parang safe anchor o siguradong kinaroroonan nila sa loob ng bahay. Ang isang kumot na amoy, pusa at amoy tao o amoy amo ay nagiging pinagmumula ng matinding ginhawa para sa kanila. Minsan, habang nagmi-milk step sila, maaari pa silang sumuso or ngat-ngatin ng bahagya ang tela. Mas lalo nitong ginagaya ang karanasan ng pagpapasuso noong sila ay kuting pa. Ito ay normal na gawi na tumutulong sa pusa para gumaan ang pakiramdam at maging kalmado, lalo na kapag wala ka sa tabi nila. Mayroon bang pagkakaiba sa ganitong pag-uugali depende sa kasarian o lahi ng pusa? Wala tayong direktang siyentipikong ebidensya na magpapatunay na mas madalas magmasa ang mga lalaking pusa kaysa sa mga babae o na mas masiglang gumagawa nito. Halimbawa, ang mga pusang Siamese kaysa sa Maine Coon. Universal itong pag-uugali para sa buong uri nila. Gayunpaman, mapapansin natin ang mga individual na pagkakaiba na konektado sa mismong personalidad at maagang karanasan ng pusa. Ang mga pusang mas matagal o mas malapit sa kanilang ina o yung mga likas na mas malambing at nakatuon sa tao ay maaaring magmasa ng mas madalas at masigla. Kaya usapin ito ng individual
na personalidad at kasaysayan ng buhay ng pusa, hindi ng lahi o kasarian nito. Sisimulan natin sa pagpapabulaan ng isang tanyag na paniniwala. Madalas nating maririnig ang pahayag na ang mga pusang mahilig magmasa o magknid ng paa ay kinuha ng masyadong maaga mula sa kanilang ina. Tila simple lang daw ang lohika rito. Nagkulang sa pag-aaruga ang pusa, kaya sinisikap niyang punan ito. Gayunpaman, ang pag-aakalang ito ay walang matibay na basehang siyentipiko. Sa katunayan, ang milk step or pagmamasa ay ipinapakita rin ng mga pusa na nanatili sa kanilang ina sa loob ng karaniwang 2 hanggang 3 buwan at maging ng mga mas matagal pa roon. Gaya ng napag-alaman natin, isa itong likas na instinto na may kaugnayan sa kaginhawaan at hindi senyales ng anumang psikolohikal na trauma. Sa kabaliktaran, ang isang pusang nakakaramdam ng lubos na katiwasayan para bumalik sa kanyang pagkabata at magpakita ng kahinaan ay isang masaya at kampanteng pusa. Sa madaling sabi at buong pusong pag-amin, kapag ikay minamasa ng iyong pusa sa pamamagitan ng kanyang mga paa, ito na ang pinakamatindi at pinakamataas na uri ng pagtitiwala at pagmamahal na kaya niyang ipakita. Sa sandaling iyon, nagiging lubos siyang mahina. Nagbabalik siya sa pagiging isang inosenteng kuting na walang kalaban-laban. Ginagawa niya ito sa tabi mo dahil itinuturing kanyang garantiyang pangkaligtasan at pang-aliw. Hinihahaluan niya ang kanyang amoy ng iyo at sa ganoon, idinedeklara kanyang bahagi ng kanyang pamilya. Nagpaplano siyang gumawa ng pugad sa iyong kandungan. Ipinapakita na wala nang hihigit pa sa lugar na iyan na mas ligtas at mas komportable sa buong mundo. Isa itong komplikado at maraming dimensyong ritual na pinagsasama ang likas na ugali para mabuhay, ang sinaunang alaala ng mga ninuno at ang malalim na personal na pagkakapit. Kaya pahalagahan mo ang bawat saglit dahil ito na ang tunay na deklarasyon ng pag-ibig mula sa iyong pusa. Ayan, pagbukod-bukurin na natin ang lahat. Itong simple lang na milk step or ang pagmamasa ng pusa, sa totoo lang, ay isang buhol-buhol na misteryo ng sinaunang instinct at malalim na pagmamahal. Ito ay parang alaala noong bata pa siya, kung saan ang paggalaw na ito ay nangangahulugang busog at inaalagaan siya ng kanyang ina. Ito rin ay paraan niya para markahan ka ng kanyang amoy, para sabihin sa buong mundo, tao ko ito, akin itong ligtas na teritoryo. Ito rin ang ritual ng mga ninuno nilang pusa na naghahanda ng kanilang higaan sa damuhan. At siyempre, ito ang pinakatapat na paraan para ipahayag ang kanilang lubos na kaligayahan, pagtitiwala at pagmamahal. Nakakamangha, di ba? Kung paano ang isang simpleng galaw ay nagdadala ng napakaraming kahulugan na nag-uugnay sa alaga mong pusa sa kanyang wild side at sa pinakaumpisa ng kanyang buhay. Ngayon, sa susunod na magsimula ang pusa mo sa ritual na ito, sa kandungan mo, alam mo na hindi lang ito basta nakasanayan, kundi isang buong mensahe na para talaga sa iyo. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung may bago at interesanting bagay kang natutunan tungkol sa iyong pusang kaibigan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel natin para hindi mo ma-miss ang iba pang misteryo ng animal world. At ngayon, may tanong ako sa inyo. I-share nyo sa comments kung paano mismong nagmamasa ang pusa ninyo. Madalas ba niya itong ginagawa at anong mga nakakatuwang kwento ang konektado dito? Gusto naming basahin lahat yan.